Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang Huwebes po sa inyong lahat. Masayang Huwebes na Oy, saan? masayang Huwebes dyan, masayang Huwebes. Lahat ng ating kababayang nakasubaybay ngayon. Saan man pong panig ng mundo kayo naroroon, ano man ang inyong paniniwala, ay welcome po kayo sa Saganang Mamamayan. Basta open-minded lang lagi. Open-minded. Open-minded lang tayo, no, ha? Basta dun sa tama, ha? Yes. Oo, huwag tayong sasama sa mga gumagawa ng masama. Huwag Yan. tayong sarado ang isip. Minsan tama na yung sinasabi at napapakinggan natin. Ayaw pa rin natin tanggapin kasi Nako po. ayaw natin yung tao nagsasalita. At saka Diba? nasasaktan yung pride natin. Yun na nga. May mga, ewan mo ba't yung gano'n, no? Yes. Ang tatag at meron tayong personality bias. Aha. Minsan, gaya ng palatuntunan natin, tama na yung sinasabi. Pero kahit tama, hahanap at hahanap ng maipupuno, Yes. maipupunto. Kasi hindi nila Oho. kakampi yung nagsasabi. Yun. Oo. Pero- Pero delikado yun, ha? Oo. Kasi pagka nahirati tayo sa ganung bagay, Oho. na ang tinitingnan na natin ay yung nagsasalita Yan. at hindi kung ano yung sinasabi niya, Oho. baka dumating ang panahon, ikapahamak natin yan. Ayun ha? na nga, yun na Kasi nagtanong ka, Oho. saan po yung ano dito? Saan po yung papunta ng palengke? Tinuro ka. Oho. Nakita mo, ito yung ano, mapagkakatiwalaan yung itsura Yun na nito. nga, No? oo. Kamukha nito nung Gwapo ito, gwapong gwapo. artista eh. Oo. Sinunod mo kasi yun ang pinagbatayan mo eh. Nako, oh. Yung pala, papuntang bangin nyo. Sa kabilang banda naman, Nelson, kahit minsan may mga taong mali na sinasabi sapagkat gusto mo siya nagsasabi ng gano'n, Aha. paniwala ka Yan naman. nga. ano, ha? Oo, tama. Ang sinasabi natin, halimbawa, alam mo namang tama yung naka-wheelchair. Di ba? Talaga naman ang pagpunta ng ospital, SOP, naka-wheelchair eh. At lalo na, halimbawa, ikaw ay pasyente. Oo. Ibabiyahe ka, ha? Oo. Pero under custody ka pa rin ng ospital kasi sila yung kasama mo. Yes. Dinala ka sa ospital. Oo. Dinala ka na naman sa ibang lugar. Oo. Protocol, ilalagay ka talaga sa wheelchair. Yes. Sa gusto mo o sa hindi. Oo. Kasi nangyari sa akin yan dyan eh. Oo. Sabi ko, bakit mo ako isasakay sa wheelchair? Oo nga. Hindi po, ito Magmumukha tuloy akong kaawa-awa yan. Kahabag-habag ang lagay. Kaya ko naman maglakad eh. Oo. Hindi po. Ito ho talaga ang patakaran. Anong gusto mo, sir? Tarakan ka namin sa leg. o ano? Saksakan namin, gawin ka namin unconscious para... Basta makay ka lang dyan. Oo, Di ba? Kailangan po talaga yan. Ha? Yes. Kaya, yung nagsabi na, tinan mo tao na yan. Oh. Nung pumunta, naka-wheelchair. Oo. Nung lumabas, nakatayo. It's a miracle. Naku po. Sabi nung sabi nung sabi? Oo. Sabi ikaw magsabi. It's a miracle. Sabi nung pintor, Oo. no father, it's boys. Pintura lang yan, sir. Pintura lang yan. Walang milagro. Hindi, kasi nga, di ba, dinala si Senador Marcoleta Oo. sa ospital. At Dinala yun sa UPPGH. chinek. Oo. Sabi naman, magaling ka na sa pneumonia. Oo, Kasi okay na. kinargahan ng antibiotics di ba? Yes. Ilang araw eh. Oo. Kaya pwede ka nang alisin sa confinement. Parang naka 3 days ata na medication. Pero kailangan pa rin ng isolation. Yes. So, dinala uli siya sa PNP General Hospital. Yeah, ibinalik. Binalik. At kinabukasan, dinala ng Sandigan Bayan. Yes. Ang nagdala sa Sandigan Bayan, kasama pa rin yung hospital kasi magre-report sila eh. Yes. Sa Sandigan Bayan eh, kung ano ang health condition. Oho. Kaya siya naka-wheelchair, hindi dahil sa hindi siya nakakalakad. Yun. Kaya nung siya ay dadalhin na sa Quezon City Jail, Oho. male dormitory, wala na yung ospital, wala na yung wheelchair. Yun. Kaya hindi ho yun himala. Hindi yun miracle. Ang miracle, Jen, Oo. yung ikaw ang investigador, Oh. bigla kang tumigil. Oo nga, no? Di ba? Ano ang dahilan? Anong milagro ang Anong nangyari? milagro ang nangyari? Oo. Sabi mo pa naman, lahat ng tinuturo ng ebidensya, tutuntunin natin. Ayan ang problema. Ano ang himala? Ba't bigla mong tinigil? Meron na pala mga itinuturo yung ebidensya. Mabuti sana, Jen, kung itinigil mo ng ilang araw, ilang linggo, isang buwan. Oh. Pero yung halos isang taon, walang investigasyon,
It's a miracle. Almost 10 months, Oo, oo. Yun, Milagro. ano. Baka Mukhang may ano yun? nagkaroon ho ng milagro talaga. Oh, mukhang nakainom ng pilduras. Ano, Pildoras? Pilduras. Baka may nainom na pampalimot, pang ano, hindi kaya ganun. Di ba? Kasi dalawang bagay. Mabuti na ako Nelson, ha? Mas mabuti na yung ako'y naka-wheelchair sa ospital kaysa ako'y nagkaroon ng amnesia. Ay naman. Di ba? Oo. Ang akin lang sana ay gustong mangyari sa hinaharap. Wag sana niyang naranasin na ma-hospital siya. No? Yun. Kasi pagka siya isakay sa wheelchair, dapat tumanggi siya, no? Baka kasi pagtawa. Ito ang sinasabi natin na factual tayo. Oo naman. Factual. Wag nating isipin. Wag alisin mo na sa isip natin. Kahit sino. Nang yung dinala sa ospital ay si Senador Marcoleta. Sige, sabihin natin hindi siya. Ay paano kung niligay din sa wheelchair yun? Mali ba yun? Hindi, tama. Ay, yun talaga ang protocol eh. Yun ang protocol. Tsaka Diba? magagalit talaga yung pag-waiverin ka. At saka ito, ang programa namin, hindi naman nagbago ng posisyon eh. Totoo. Nung pinag-uusapan din yung sa lahat ng nagkakasong na ospital, ha? Palagi namin sinasabi, hindi, huwag yung questioning niyang wheelchair. Normal yan kasi dinala ng ospital eh. Kinasuhan, tapos dinala ng ospital. Totoo. Natural, mako-confine, mawi-wheelchair yan. Lahat yan eh. GMA, naka-neck brace pa nga eh. Di ba? ERAP. Oo, Di ba? wheelchair. Pati si CJ Corona. CJ Corona. Si Bunoan, yung latest. pinakahuli. Tingnan nyo, Bunoan. sabihin nyo kay Bunoan, huwag ka mag-wheelchair, nakakalakad ka naman, di ba? Oo nga. State witness yun. Bunuan. Baka naka-miracle. Di ba? Oo. Ang tawag nga doon, again personality bias eh. No? May bias kasi doon kay sa tao. Kaya tuloy, minsan, yung iniisip natin, nawala na sa katinuan. Nawala na. Nawala na sa katinuan. Hindi mali. Kabalbala na. Oo. At saka ito dyan, ha? Parang nakalimutan nila na yung edad nila ay... Papatanda, hindi pa pabata. Halimbawa, sabihin na natin, 70. Konti lang naman, abot ng 80 na hindi nag-wheelchair. Totoo. Huwag sana dumating ang panahon na makita na ka ng mga tao na naka-wheelchair, baka ibalik sa iyo yan. Di ba naalala ko si Pangulong Duterte nga dati, di ba? Kinunan pa na siya nakahiga, tapos may katabing anong tawag doon, yung oxygen. Na pinakalat pa ngayon, sabi nila mamamatay na raw eh. Hanggang ngayon, buhay na buhay ang Pangulong Duterte. Ayan nga. Di ba? Oo. Hindi, china-challenge ko kayo. Magpa-confine kayo sa ospital. Ayan yan, At paglabas, tignan mo kung saan kayo sasakay. Ayan. Kahit kayo nakakalakad. Meron lang, yun lang simple executive check-up eh. Executive check-up. Kahit check-up? Ang alam ko, wheelchair pa rin? Ang alam ko, basta naka-schedule ka sa ospital pag salubong. Bakit? Hindi ba sila nagpapa-check up sa ospital? Ba't di nila alam yun? Hindi nga, gusto lang mang-urat. Sabi ng salitang kanto, nang-uurat lang kayo eh. Hindi, diba? nagmumukha naman silang Yun, sa mga nakakaintindi, Nelson. At saka nakakaunawa, actually, maging supporter niya, mga supporter nila, na-realize na mukhang wala na sa hulog tong boss namin. Oo nga. Mukhang wala na sa, hindi na tama. Wala na sa katinuan. Wala na sa katinuan ng pag-iisip eh. Naalala ko, di ba, minsan tayo si Senador Marcoleta, sabi niya sa atin Jen, kapag ka ang isang tao na pinupuna natin, nakita mo medyo nalugmok na, hindi magandang makita ng tao na sisipain mo pa siya, babanatan mo pa siya. Ang isang taong maginoo. Maginoo, ha? Kapag ka nakita niya yung kanyang kalaban, kahit sa boxing, na tumumba na, sisipain pa. Sisipain. Susuntukin pa. Hindi wala. Disqualified ka nun. Ano sabi mo? Anong klaseng tao yung hindi Maginoo. Maginoo? Maginoo. Malay natin kung binibini. Ayun, nandun dati. Pero kahit sa... Basta ako, ayun, isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan yan. Kasi tayo nung time na yun, hindi, banata natin ito, Sen. Kasi mainit kami ni Nelson eh. Ang sabi lang sa atin ni Sen, Jen, mas pakikinggan ka ng tao kung ang makita nila, nakita mo na nakalugmok na yung tao eh. Tapos babatigo siya, hindi, wag mo nang anuhin, wag mo nang sipain. Sa halip, kung pwede nga, tulungan mo pang tumayo yan. At ang simpatya ng tao, makukuha mo. Kaya nga. Na ang dating lang sa tao niyan, ito, maginoong tao ito. Maginoo ito. Maginoo ito. Maginoo. Period. Yun lang po. Kaya, wag ho kayong basta tayo factual lang. Sa palatuntunan ito,
yan po lagi nating pinananatili upang nang sa ganun, maging produktibo ang ating talakayan. Doon kung ano lang totoo. Ha? Kaya nga dito sa ating palatuntunan nasyonal, nakakatuwang ibalita na paparami ng paparami. Actually, yung iba na nakikinig sa atin, hindi rin naman gusto yung sinasabi natin eh. Baka nga Hindi pati lahat. baka pati nga mukha natin, hindi rin nila gusto eh. Pero pagka na-realize na, tama itong sinasabi ng dalawa eh. No? Kasi doon lang tayo sa kung anong dapat na Yes. balita, di ba? Oo. Hindi tayo doon sa may balita, tapos babaguhin mo, Oo. babawasan mo. Nako po, mag-iiba ng ng ibig sabihin eh, di ba? Isang mabuting halimbawa, yung pinost mo. Yung may galit na galit sa atin, kasi bakit daw binabatikos natin ng baha sa iba't ibang mga lugar? Oo. Pero yung baha daw doon sa Davao City, Hindi natin binabalita. Hindi natin binabalita. Kasi hindi siguro siya nanonood. Tayo pa nga nagsabi kung yun ba yung distrito ni Kung Pulong? Oo, sinabi nga Diba? walang pulong-pulong dito. Oo. Kung kasalanan mo, bakit may baha, di ba? Basta may baha sa lugar na yan, yun ang ating pinupuna. Oo, hindi kami sa personalidad Wala, Doon oo. tayo sa kung sino gumagawa ng tama. Yan. Oo, ako sinong mali, edi pupunahin natin. Oho, puna sa dapat punahin at kumbaga papuri sa dapat nating papurihan. Ayan naman. nga, oo. Huwag nating ipikit ang ating mga mata sa mga gumagawa ng mali, pero hindi rin naman natin ipipikit ang ating mga mata at ang ating bibig sa mga taong gumagawa naman tama. Katulad na lang nitong si NBI Director Melvin Matibag. Yan. Oo. Di ba, iimbestigahan niya ang 2019 SEA Games? Partikular yung mga ginawang, ano ba yun? Doon sa Clark. Oo, Clark City yan eh. Pati yung kuldron, yung malaking kaldero. Makinig kayo mabuti. Lakasan niyo yung volume. Yan. I-zoom niyo ako Oh. sa mata. Extreme ba? Extreme Ito sasabihin namin dyan. Tama ang gagawin niya. Hindi ba? Bakit? Kung may anomalya, sisatin natin. Yan. Halimbawa, napatunayan mo ni Senador Alan Cayetano talagang sangkot dyan sa... kasuhan, Yan. ipaaresto, ikulong. Yan. Hindi ba? I-plunder mo. Plunder. Kasi yung kuldron pala, kung di ako nagkakamali that time, 17 million na yun eh. Naku, i-plunder nga yan. Dapat talaga kasuhan yan sa lalong madaling panahon. Yan. NBI Director Matibag, wag nang tumpik-tumpik. Huwag ka magpapatibag. Wag hindi. Ikaw ang investigador ng bayan eh. Lahat ng anomalya, imbestigahan yan. 2019 SEA Games, merong anomalya, imbestigahan mo yan. Yan. Kasi sabi niya, hindi ho namin tinatiming ito. Hindi walang personalan ito. Ako hindi rin ako naniniwalang timing yan. Nagkataon lang yan. Nagkataon lang kanya. Na may nakapagsabi sa kanya, di ba? At saka ngayon daw dumating yung mga ebidensya sa kanyang tanggapan. Tama yan. Sa tingin ko, Very matagal good, na good job, NBI Director Melvin Matibag. Ha? Tibagin mo yung mga yan. Ikaw ay bibigyan namin ng 5 stars na hindi pupuputok, ha? 5 stars Very good. ratings. Yes. Very good. Palakpakan natin. Ganyan dapat. Wala yung tinitingnan. Wala. Hindi ba? Halimbawa, nakita niya. Teka muna. Nga pala, may flood control. Sinasabit si Speaker Martin Romualdez, iimbestigahan din namin ito. Yan. Wala yung... Huwag ka magpapatibag. Di ba? Huwag ka mamimili ng iimbestigahan mo. May nakuha niya kami mga matitibay na ebidensya. Ito na. Ito, may mga nagsabi, ikaw daw ang nabigyan ng mga lamaleta, iimbestigahan po namin ito. Yan. Ganyan ang NBI. Yan. Palakpakan natin. Yan. That? Pati yung mga representative ng Laguna, lahat, yung mga sangkot doon sa mga yung mga binabanggit ni Senador Ping Lacson, di ba? Mga 67 contractors. Congressman? Meron daw, di ba? Contractors nga sabi. Di ba congresswoman yung asawa niya? Di imbestigahan natin yan. Tama, ang galing! Palakpakan! Ganyan dapat, di ba? Hindi nagpapatibag. Tsaka sa akin, hindi na dapat na sinabi ni Senador Cayetano na ini-intimidate sila. No? Hindi ho kayo ini-intimidate. Gusto lang talaga ng NBI na malaman ng katotohanan. Yan. Di ba? Ang sabi nga ni Chel Jokno, ang katotohanan ay hindi dapat confidential. Tama yun. Tama si Chel Jokno. Palakpakan natin. Chel Jokno. Okay. Wala mo tayong tagapalakpak yan. Dapat may pumapasok na. Audience. Audience. Next time may audience na tayo, di ba? Sige. Kaya ang ibig namin sabihin dito, kung ano ang tama,
gawin lang natin, di ba? Naalala ko bigla si Leo Brigar. Ano sabi? Comprendes? Si senyor! Yeah! Di ba? Yun ang ano eh. Oh. And then, bawa, si Senador Robin Padilla. Oh, naku, oh. Di ba, sinakay niya si Bato. Iimbestigahan din yan. At saka may ano na nga pala sila, paliwanag na, ano ba, yung obstruction of justice. Obstruction of justice, Pati oh. kay Cayetano, di ba? Oo. Pagka merong probable cause, ombudsman, kasuhan mo na kagad sa Sandigan Bayan. Yan, oh. Arestuhin natin. Yan. Sa lalong madaling panahon, Oo. kagaya nung ginawa nyo kay Senador Marcoleta. Meron kayong nakita, kinasuhan nyo. Oh, may probable cause. May probable cause. Wala tayong magagawa. Kulong. Ikulong na natin si Robin Padilla at si Alan Cayetano. Yan. Yan ang tama, di ba? Oo, tama yan. Palakpakan. Masakit na yung kamay ko kapapalakpak. Doon lang tayo sa tama, Oo. di ba? Yan ang batas. Ano magagawa natin? Malamang mga bago matapos ang taon, mapuno ang Quezon City Jail. Ng mga senador. Mga senador. Ang galing. Mga mambabatas. Sino matitira sa Senado? Baka ang matira dyan, Tito Soto at saka si Senador Ping Lacson na lang eh. Silang dalawa na lang. Silang dalawa na lang pagka nagkataon eh. Nako po. Kasi yung ang dami rin problema ata nung Joel Villanueva. Di ba? Ayaw nga pala. Si Escudero. Joel Villanueva, natatandaan ko, hinug na yan eh. Sabi ni Boy, Hinog mismo. na. Hinog na mga So, kaso kinakaharap niya. Kasuhan na natin. Yan. At arestuhin na yan. Yan. Di ba? Oh. Sino pa? Chis Escudero. Oo. Presiding officer Chis Escudero. Kasuhan na yan. Oo. Ikulong na yan. Yan. Oo. Wala bakit mauubos lahat yan pagka nagkataon. Wala tayong magagawa. May mga kaso sila, di ba? Yan. Oh. Kasi doon na napupunta ang direksyon talaga natin, di ba? Oo. Kahit ng mga Ubus, dating kaso. Lahat. Wala Oo. tayong sisinuhin, ha? Ayan. Oo. Maganda po itong sinimulan ni NBI Director Oo, Melvin tama Matibag. yan. Oo, tama yan. Doon lang tayo sa pagka may anomalya, imbestigahan, kasuhan, ikulong. Oo. Di ba? Ang problema, mukhang naabswelto ata agad yung partner ni Senador Alan Cayetano sa usapin na yan eh. Sino? Di ba ang noong time na yon, ang BCDA chairman at ngayon, DPW Secretary Vince Dizon. Oo. Mukhang ang balita yata, may nauna ng binabanggit na pinapawalang sala ba? Parang may sinabi si Jose Claire Castro. Oho. Tungkol dyan, meron ba tayo? Oh. Na una na kang naimbestigahan at Napawalang sala eh. oo nga, oo. Di ba? O de, pag ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Hindi, kung baka naman, di ba anong tawag doon? Hindi kaso ng double jeopardy, di ba? Napawalang sala ka, pero may mga bagong ebidensya na nakita. Pwede pa rin. Hindi pwedeng pa naman buhayin yata yung kaso na-file. Hindi pa naman na-file eh. Oh. Ayun. Ganyan tuloy ang mangyayari ngayon sa atin dyan. Kasi ito, investigasyon daw po ni Director Matibag sa 2019 SEA Games. Nag-react itong Senador Robin Padilla at saka Senador Alan Cayetano, maging si Senador Pia Cayetano. Ano bang sabi nila? Ang sabi nila, ito. Tingnan natin kung tama. Kung mali, sasabihin din natin. Meron ba? Sige, doon iparinig ko na lang sa iyo. Pakinggan natin. Iparinig na lang natin. Kayo na po ang mag-analyze. Pakinggan po natin. Banat. Go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA
is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Ha? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time. And this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik ta rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Oh, would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. Pop-up na message from a coach telling me na gustong pa-imbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who was just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. Pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito.
Ayun, Nelson. Oh, nag-react silang tatlo ukol sa bagay na yan. Pero may reaction din ng Malacanang eh. Hindi, ito muna. Yan. Reaction muna ni NBA Director Melvin Matibag. Sa pangyayari Sa ito. kanila kasi siya yung concern dito, di Kasi ba? sabi niya, parang siya na may measure. Ano sabi niya? Ang sabi niya, Oh. wala naman ako sinasabing pangalan. Bakit nagre-react kayo? Ba, yun na. Sabi natin, di ba? Oh. Di ba, Pumiyok. di ba yung kasabihan ganun? Ang unang pumiyok, Guilty. yun ang may, yung may Talaga sala. naman, Oo. Wala naman ako sinasabing pangalan eh. Oo. Bakit kayo nagre-react? Oh? Ako naman dyan, ang sabi ko dyan, masasabi ko, sa presinto na kayo magpaliwanag, di ba? Ay, nako. Sa presinto na kayo magpaliwanag. Oho. Kasi, gusto nga imbestigahan ng NBI, ano magagawa natin, di ba? Oho. Pwede ba natin silang pigilan? Wala, Hindi pwede. meron silang moto proprio Oo, power eh. At ang sabi ni Senador Alan Cayetano, teka, bakit mo kailangan i-announce? Oho. Bakit mo kailangan i-announce? Ibig ba sabihin para mawala kami sa focus Oo nga. at alalahanin namin? Hindi mo nga pinapangalanan. Ako naman yung chairman. Ako yung chairman Nung time na yun, Nung oo. time na ginawa yung project eh. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo kaming guluhin dito sa aming trabaho sa impeachment? Oho. Ang dapat sagot naman ni Director dyan, hindi, pareho naman tayo nagtatrabaho lang eh. Ayun. Nagtatrabaho ka sa impeachment, ako nag-iimbestiga. Oo. So hiwalay tayo. O kung na-intimidate ka, wala na sa akin yun, di Oo ba? nga. O, pwede na ba akong tagapagsalita ni Director? Pwede. Ang problema na intimidate din daw ata si director eh. Kasi Ayaw nga. baka daw ipakontempt siya sa pagkano. Eto, ang sabi niya. Oo, sabi, oo. Ako yung natatakot eh. Yun, kita mo na. Ako natatakot na maging testigo dyan sa Senado kasi baka ipa-contempt ako, hindi na ako makalabas. Pag na-contempt ka, kulong ka dyan. Oo. Kulong ka dyan, sir. Huwag ka mag-alala, Oo. Director. Ha? Kasi yan naman yung magbobotohan. Yan. Hindi naman dahil gusto nung dalawang senador o tatlo, Aha. makukontempt ka. Aha. Siyempre, pagtatanggol ka ni Senador Lacson, Yan. yung dalawang tulpo, Yan, oh. ni Tito Soto, di ba? At saka makikita nila nagkatrabaho ka lang. Di ba? Tsaka, suporta ka, Oo. nasa likod mo kami. Yan. Oo, Director. Hindi ka ha? nila kaintibagin. Oh, wag kang Pangalan mo pa lang, Wag kang magpapatibag. Yan. Lahat ng investigasyon, lahat ng corruption, imbestigahan natin. At saka ang maging ang Malacanang, nag-react na siya na. Ang sabi naman kasi ni ni Senador Cayetano, ito madadamay si dito. O yung Ah, advisor ng Pangulo. At Oo, ngayon si Dizon. Oo. Ano sabi ng Malacanang? Ginagawa lang daw po ni Director Matibag ang kanyang trabaho. Yun, tama naman, di ba? Mamaya, ituloy natin. Meron tayo. May bibiti natin. Oo, bitin natin. May revelasyon. Meron tayong revelasyon. Pa? Lalo na po sa mga maglalakbay. May paalaala po ang PPA sa mga bibiyahe sa pamamagitan ng sakyang pandagat. Ito po, panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala
so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app, kaya doon sa mga ayaw lumabas, ay pwede pa rin kayo mag-order at magpa-deliver sa Pure Gold via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. Gusto niyo po bang bumata? Ha? Siyempre. Ay, ito na. Pakinggan niyo po ito. Imagine a treatment that doesn't just cover up pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at BioVitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipino para mas maaga pa lang we can slow down aging, improve recovery, and protect long-term health. Start your journey to better health today. Yan o, BioVitalis, pare ko. Ayun. Wow. Report na muna tayo. Aha. Babasahin ko na sana itong reaction ni Auntie Claire sa mga pahayag ni Director Matibag. Report muna tayo. Investigasyon daw po ng Ombudsman sa obstruction of justice complaint laban kina Padilla at Alan Cayetano. Abay, nagpapatuloy. Ibabalita po yan ni TJ Mendoza. TJ, magandang hapon. Magandang hapon, General Nelson. Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang kopya ng counter-affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay yan sa obstruction of justice complaint na kinahaharap ng Senator sa Ombudsman na inihain ng ilang civil society groups. Hinihintay naman ng anti-graft body ang counter-affidavit ni Senator Robin Padilla at ni-dismiss Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ang mga reklamo kina Cayetano at Padilla ay nag-ugat sa nangyaring insidente sa Senado kung saan pinatakas umano ni Senator Padilla si De La Rosa na nahaharap naman sa arrest warrant ng International Criminal Court o ng ICC. Yan muna ang latest mula rito sa Ombudsman. Balik sa inyo, Jen and Nelson. Ayan, so ano yan? Itutuloy ba nila sa Sandigan Bayan din? Ipa-aresto na ba kagad? TJ, hindi pa? Jen and Nelson, wala pa rin balita kung paparesto kagad. Dadaan pa yan sa iba't iba. Ipa-aresto kagad yan eh. Dadalhin pa sa ospital? Pag-wheelchair ba yan? Ha? Oo, baka ipa-hospital pa yan. Baka ma-wheelchair yan. Wheelchair na yan. Kung mawi-wheelchair din itong mga inaakusahan dito sa obstruction of justice complaint, aantabayanan muli natin yan sa New Quezon City Jail sa Payatag. Salamat, TJ. Pero lahat naman kasi ng inaaresto ng police, SOP Nelson, pinapacheck up eh. Pagka Diba? may sakit, Yes. kino-confine. Pag na-confine, naka-wheelchair paglabas. Walang bago doon. Diba? Yan. At pag nakatayo sa wheelchair, hindi yun himala. Hindi po. Talagang nakatayo talaga dahil hindi naman, nakakalakad naman eh. Yes. Oo. SOP po kung may Talaga gawin man naman, yun. oo. Ay, nako, sige. Nagsimula na po ngayong araw ang gun ban. May gun ban? Para po ito sa BARM parliamentary election na gagawin sa September 14. Pero ito antabayan na natin gun ban sa BARM. Oh. Kasi dyan hindi hindi nila matiis na magbarilan eh. Eto si Ellie Dumabok ang magkukumpirma niyan. Ellie, totoo ba yon na pagka may gun ban sa BARM, para marami ring may gun? Ellie Dumabok. Yan ang kanilang unan eh. Oh, yun nga. Yes, Kuyang Nelson, Kuyang Jen, posible nga baka maglabasan nga itong mga gun sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region. Pero ayon sa opisyal ng COMELEC at itong PNP at AFP, sisiguraduhin nila na hindi nga magamit itong mga baril
sa posibleng karahasan ang mangyayari sa kauna-unahang parliamentary election na nakatakda na sa September 14, 2026 o taong kasalukuyan. Kasabay nito ang pagpapatupad naman ng Commission on Election o COMELEC, katuwang nga ang security forces ng pagpapatupad sa mahigpit naman na checkpoint operation sa iba't ibang bahagi ng Cotabato City at mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao bilang bahagi na rin ng pagpapatupad ng election gun ban. Sa Cotabato, pinangunahan ng Cotabato City Police Office kasama ang Marine Battalion Landing Team 6 at mga tauhan ng COMELEC ang pag-inspeksyon sa mga sasakyang dumaraan upang matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na regulasyon sa panahon ng halalan. Isinasagawa ang mga inspeksyon alinsunod na rin sa Plain View Doctrine upang matukoy ang anumang posibleng paglabag na maaaring maka-epekto sa seguridad ng publiko. Kasama ni na Cotabato City Police Director Colonel Jibin Bungkayaw ang mga tauhan ng MBLT6 at ang COMELEC BARM sa pangunguna ni Election Officer Attorney Muammar Guyo para paigtingin nga ang checkpoint operation upang panatili ang kapayapaan, kaayusan at ang kaligtasan habang papalapit na nga itong halalan. Pero nanawagan si ang Cotabato City Police Office na sa mga community na kailangang tumulong rin ito para lalo pang magkaroon ng payapa at maayos itong halalan sa darating na September 14. Pero Kuyang Jen, Kuyang Nelson, kanina lang bago mag alas 2 ng hapon ay may nangyari na namang pamamaril sa bahagi ng Midsayap sa North Cotabato. Ito ay matapos tambangan ang isang councilor mula sa SGE sa Bangsamoro Autonomous Region at habang papunta ito sa di pa tinukoy na direksyon. Paglabas lang nitong hapon ay tinambangan nito ng mga di pa nakilalang suspect. Ang biktima ay nakilalang si Councilor Nasser Alipudo Dalandang, 37 anyos, may asawa at kasalukuyang municipal councilor ng Kadayangan SDE sa Bangsamoro Autonomous Region. Pag nadala po ito sa pagamutan pero namatay din habang ginagamot ng mga doktor. Sa ngayon, patuloy pa rin yung investigasyon sa nangyaring pananambang sa isang councilor habang isinasagawa yung hot pursuit operation sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Kuya Jin, yan muna ang update sa Eli, isa lang ang napansin ko dyan. Sa lahat ng mga nagbumotorsiklo, bihirang-bihira ang naka-helmet. Hindi ba usong helmet law dyan? Hindi uso dyan. Hindi uso dyan? Ibabatas dyan eh. Autonomous yan eh. Di ba, Eli? Oh. Yes, may mga ordinansa sa bawat syudad at mga bayan Na bawal mag-helmet. Magpapatupad sila ng no helmet policy dahil nga para makita yung pagmumukha ng ibabatas mga dyan, gunman na Jen. pumapasok. Kasi yung sa iba naman, safety, di ba? Oo. Diyan naman, safety din. Para makita kung sino yung nagmumotor. hindi basta na lang namamaril. Hindi safety nung nagmumotor, safety nung mga tao. Ganun. Sa baka paligid. Oo, baligtad dyan. Ganun ba yun, Eli? Oo, di ba tama? Yes, may mga lugar dito sa Mindanao katulad ng Pagadian City at ibang mga malalaking syudad maliban dito sa Zamboanga City ay pinapatupad talaga yung helmet at saka yung safety sa pagbiyahe. Pero sa ibang mga lugar lalo na yung may mga kaso ng pamamaril, pinatatanggal na sa pamamagitan ng mga ordinansa ng Sangguniang Bayan at Panlalawigan yung paggamit ng helmet. Bawal, di ba? Para nakikita yung mukha, ganun ba? Yes. Para makikita yung mukha, lalo-lalo na mapadali naman yung investigasyon ng PNP pagka dumadaan sila sa mga area na may mga CCTV. Ayun. Yun. Pero itong ipinapakita natin, video man mo Nelson, no? Sa 50 dumaan, isa lang nakita ko naka-helmet eh. Suspect yun, suspect. Sa 50 nakamotor. Sa 50 nakamotor, isa lang ang naka-helmet. Oo, tignan mo, hindi sinuhuli, di ba? Wala, Kasi nga pwede ang may ano yan. Di ba, Eli? Anong lugar ba itong may video?
Yung video yan ay lugar ng Cotabato City. Yan yung pinakasentro ng Bangsamoro Autonomous Region, government, center government yan ng BARM. Diyan, hindi mandatory helmet dyan. Hindi pinatatupad yung mandatory ng helmet dahil nga sa mga problema yung criminality at saka yung sunod-sunod na pamamaril na nangyayari dyan mismo sa Cotabato. Ganun pala, no? Sabi natin. Ha? So kahit sumemplang ka dyan, Problema mo yan. pag sumemplang ka, ay wala ka ng ingat siguro. Kasi sa dami nga naman ng... Kailangan dyan ng dahan-dahan dahil yung ulo ay hindi safety. Kaya kung sumemplang man yung driver, talagang magkakaproblema siya kung hindi siya mag-iingat sa pagmamaneho. Mabuti pa yung sundalo, naka-Kevlar helmet eh. Naka-helmet. Anyway, Eli, salamat. Ingat kayo dyan. So yan muna ang update sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Kaugnay nga sa nalalapit nitong first BARM parliamentary election. Eli Dumabok para sa sagganang mamamayan. Yan po si El Dumabok, ang ating reporter mula sa bahagi ng BARMM. Kaya yung mga nag-ano sa social media dyan, di ba? Sabi mo, hindi usong helmet dito. Oo. Puro batikos, di ba? Oo. Hindi nyo kasi alam kung ano yung batas doon Totoo. sa lugar nila. Yes. Baligtad doon eh. Oo. Dito lang sa Bulacan merong subdivision na Kailangan tanggal helmet. no helmet policy sila. Pagpasok mo. Pagpasok ko pa lang sa gate, Oo tatanggalin nga. mo yung helmet mo. Tsaka yan din ang alam ko sa pagpapasok ka sa mga fast food chain, Ayun, sa restaurant, oo. bawalan naka-helmet. Totoo. Oo, kasi ginagawa ng ano yan pantakip ng mga... riding in tandem, Oo, no? oo. Para hindi sila makilala. Dito lang nakaraan, di ba? May hinold up na Ayun. burger house. Oo. Oo. Mga naka-helmet. Kaya nga, minsan, di mo alam kung protection ba yung helmet na yan o... Dapat transparent yung helmet no? Yung pagkasinot mo, kita yung utak mo, no? Para malaman kung may utak o wala, no? Oo, para malaman kung ano inisip mo. Ay, nako. Sige, ito na. Ayan na. Ay, di ba, pinag-uusapan natin si Director Matibag? Oo. Ang sabi po ngayon ng palasyo... Iimbestigahan yung SEA Games. Oo. Anomalya. Yung mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Madadamay si Vince Dizon na noon ay BCDA Chairperson. Executive Officer. Yes. Ayun. President. Sabi po ni Auntie Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang, ginagawa lamang ni Director Matibag ang kanyang trabaho. Tama. Gawin lang trabaho. Walang personalan dito. Nako. Kung sinong tatamaan, ha? Kahit yan hindi namin kakampi at hindi namin kakampi, iimbestigahan yan. Walang kampi-kampi dito. Basta Yes. hindi namin kakampi, iimbestigahan yan. Sa press briefing ngayong araw na ito, sinabi ni Auntie Claire na hindi na kailangang utusan pa ng Pangulo ang NBI. Kusang paano yan? O iba pang ahensya na magpatupad ng batas para imbestigahan ng umano yung mga paglabag. Wala kinalaman dyan ng Pangulo. Binabanggit pa po ni Auntie Claire, nagpasa itong si Director Matibag na imbestigahan ang usapin matapos may parating sa kanya ang mga umano'y irregularidad noon pa pong 2019. May mga nakuhang ebidensya 2019 SEA Games ito kahit pa 2014 yan. Ha? Totoo. Kahit 1941. Basta may anomalya, iimbestigahan ng NBI yan. Ha? Wala tayong kikilingan dito. 1941? Yung panahon ni Lapu-Lapu. Kung ano yung ginamit na gulok. Yung pati Wala daw bidding yun Jen yung gulok na ginamit niya sa dapat maimbestigahan yan. Yung pati 1521, paggaba ni Magella, talaga naman. Ayon po kay Auntie Claire, nagpasa sa NBI Director Melvin Matibag na imbestigahan ang usapin matapos may parating sa kanya mga irregularidad sa 2019 SEA Games. Tinanong din po si Castro kung bakit tinuturing na pananakot ang mismong pag-asagawa daw po ng investigasyon. Hindi pananakot yan. Hindi. Pakinggan natin. Hindi Auntie Claire, ano masasabi po ninyo? Napakalayo naman pananakot yan. Sige po. Walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ini-intimidate. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan.
ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019. Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty? So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Ayan. O, di ba? O, kita Walang mo. tinatakot dito. Walang walang intimidasyon Wala. yan. Oh. Basta wala ditong puli-politika. Oho. Hindi namin kayo kakampi at hindi namin kayo kakampi, kulong kayo. Investigasyon kayo. Yan, no? Oo, wala ditong Yari kayo dyan. Oo. Nak- Kasi, Jen, Oh. di ba? Kung hindi ka guilty, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat. Diba? Ba't ka matatakot? Kasi Wala kahit ka na. hindi ka guilty, pwede Oh. kang ikulong eh. Totoo. Tinan mo yung Teka lang, ba't hindi, ganun ba yun? tinan mo. Oh. Hindi pa nga, di ba pagka ikaw lilitisin, guilty ka na ba kagad? Hindi. Pero ano ka? Kulong ka. Ayun. Pending Oh. under investigation. Kaya huwag ka matatakot kahit hindi ka guilty. Makukulong ka lang naman eh. Oho. Di ba? Ikukulong ka lang naman kahit na yung kaso walang basihan. Basta yan may probable cause, kulong ka. Kulong. So, For wala kang further dapat investigation, wala ano? kang dapat ikatakot diyan. Naku. 'Di ba? Tama si Yusek Claire Castro. Ikukulong ka lang naman habang nililitis. Naku. Halimbawa, 10 taon ng paglilitis, 10 10 taon ka nakakulong. Pagdating sa bakit ka labing naman taon, matatakot? pagdating sa labing taon, wala po kayong kasalanan, Oo, sir. katulad nung nangyari kay Justice Corona. Yan. 'Di ba? Oho. Namatay na. Pero absuelto sa kaso, Oho. wala kang dapat katakutan. Yun lang. Lalo na si Vince Dizon. Dahil ayon sa Office of the Ombudsman, Oho. cleared na siya sa kaso. Nakita mo na. May official dismissal. Oho. Ang joint resolution ay inisyu pa po noong December 2021. Ayun. Matagal na. Oho. At siya doon ay na-dismiss ang kaso dahil walang sapat na ebidensya. Di panahon na, hindi pa si Boying yun. Ano ba Hindi yung Martinez pa yan? Martinez pa yan. Kaya walang ano-ano dito. Tama. Halimbawa, nakakita naman si NBI Director Matibag ng bagong ebidensya, di pwede kasuhan si Senador Cayetano. Ayan. Kaya lang ang problema, dahil bagong ebidensya yun, damay na naman si Si Vince Dizon. kasi siya yung chairman ng BCDA, di ba? Ayun ang problema. Pagka nakakuha ka ng bagong ebidensya, hindi mo pwedeng hindi kasuhan si Vince Dizon. Pero ano, tatakang lang ako. Ano kayo, ba't kayo bigla pinalutang itong usaping ito, no? Hindi naman nananakot dahil may impeachment ka. Hindi tiniming ito. Hindi yan itiniming para marami siyang tinatanong sa di ba? Sabi ni Director Matiba, ngayon lang dumating sa tanggapan ko yung mga kailangan namang ihintayin pa nating matapos ang impeachment. Ngayon yung ebidensyang dumating, di ba? Wala yan. Kung maalaala nyo po, nag-ugat yung investigasyon na yan, matagal na ho yan Yung tanong tungkol sa pagiging punong abal ng Pilipinas noong pong 2019 SEA Games. Ano, ha? Kabilang po sa mga isyong iniugnay dyan, yung problema sa logistics, bilyon-bilyong pisong nanatiling unliquidated, mga isyu ng pagkuha daw po ng kontrata. Ang dami pala. At ang controversial na 50 milyong piso, 50 pala, million pesos na cool drone, yung malaking kaldero, na inilagay po niya sa New Clark City Athletic Stadium. Aba, alam mo ba? Ito palang cool drone na ito, maalala niyo po, ito po'y dinisenyo pa ng alagad ng sining para sa arkitektura na si Francisco Mañosa, ang naging pinakakilalang simbolo ng kontrobersya matapos na pong questionin ng mga mababatas ang halaga nito sa mga pagdinig ng budget sa Kongreso. Ayun, yun na po ang mga nangyari. Ayun. Tingnan natin kung gaano kalalim ang magiging investigasyon ukol sa bagay na yan. Yan ang magiging problema nila. Kasi kung dinismiss nyo ang kaso kay Vince Dizon dahil sa insufficiency, kakulangan ng ebidensya, tapos makakakuha ka ngayon ng mga bagong ebidensya, ibig ba sabihin, hindi mo isasama ito?
Ayun. Yan magiging problema nila dyan. Ang nagdesisyon pala dyan, Nelson, Oo. Deputy Ombudsman Jose Balmeo. Yan. At sabi na napag-alamang walang sapat na merito ang mga paratang. Yun. Ibinasura po ang kaso, malversation ng public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Laban po dito kay Vince Dizon. Ayan. Tama. Oo. Oo. So, kulong kayo lahat ngayon. Oo. Anong sinasabi nyo? Hindi kayo makukulong. Ha? Hindi kayo Mukhang, guilty? Pero seryoso. Kulong pa rin. Kahit hindi nga hindi guilty, kayo kulong naman. guilty, Di ba? Yan ang problema, Kulong anti-clear. for further investigation. Hindi ka guilty, kulong ka naman, di ba? Yan na nga. Hindi ba nakakatakot? Yun lang makakita ka ng kulungan. O baka ma-wheelchair ka rin. Yun na nga. Bati muna tayo. Ay, siya. Yun Sabi nga ni pala, ka sige. Rene. Alam mo bang, Nelson, may nag-text sa atin. Ito, bihira ito magalit eh. Ayan, yan, nagalit. Naku po. Pero ngayon nagalit. Naku. Alam ba kung sino? Sino yan? Ang ka-Edpel Pelayo. Ay, naku po. Uubusin ng mga walang... Ka-Edpel, kayo hindi ko nakikita nagagalit eh. Ano ha? Lagi pero nakita, ngayon ano? parang napapagalit po kayo sa mga sitwasyong ito eh. Hindi, masaya nga yung ano natin dito eh. Ayun na nga. Oo. Oho. Ano sabi ba niya? Ayun na, yun na. Alin nga. uubusin? Parang nagpupuyo sa galit ang ka-Edpel eh. Hinay-hinay lang po kayo ha. Yan nga At, sabi ni ka Rene sa akin, hinay-hinay lang. Yan. Hinay-hinay. Hinay-hinay lang kayong dalawa ha. Ayan. Opo. Ang Kuya Michael Mejia naman ang nagsabi, happy watching po kay na Joel at ka Baby Pera from Babies Ayan. Pan. Ano yan? Pan to Pad. Bang ganda ng pangalo ha? Ka Babies Pan to Ay, Pad. bilihan ng ano dyan. Ang Uniforme, magaganda. Dito. Sa Tandang Sora, Quezon City. Oo. Mukhang si Kuya Michael Mejia, gusto tayong imbitahan dun eh. Gusto tayong bigyan ng polo. Yun na nga. Kuya Michael, salamat po ng marami, ha? Marami po salamat. Ang Karay Manyo naman, salamat din po sa patuloy ng pagtutok nyo sa ating palatuntunan, Karay. Ano, ha? May babatiin lang akong bata, Jen. Sino yan? Kasi ito ay nanonood ng Saganang Mamamayan. Ba, parang si ano yan, yung kapitbahay ko, si Calvin. Sa tingin ko, mga Estra Perez. Mga 2 or 3 years old lang ito. Aba Nag-send naman. pa ng video yung nanay, yung tatay. Eh. At sila ay nandyan sa Brisbane, Australia. Aba, nasa Australia pa pala, no? Ang anak nila ay si Amiel Shachary Diesto. Ba? Si Sak. Aha. Ang kanyang mga magulang ay sina Clint at Josel Diesto, Brisbane, Ayun. Australia. Ayan, nakakatuwa ha? Dahil sila ay nanonood sa ating At least pati programa. mga bata ngayon nanonood Mga na sa bata, atin. oo. Akala yata, kumikero tayo. Akala nila Sesame Street. Si Pong Pagong at saka si Kumatsi nag-uusapan niya. Ay, nako. Happy birthday din. Ito, ang daming may birthday ngayon, ha? Sino yung mga yan? Happy 93rd birthday kay Tatay Oscar Punsalan Jr. Ba? 93rd birthday. Tatay ha? Oscar, opo. Oo. At happy birthday kay Mamang Jelly Dorado. Galing sa kanyang mga anak ito. Oo. Na sina Ricky, Nelson, Ronnie, at Ludeline and family dyan sa Tagumpay Uno. Kapangalan siya ng aking uncle, Jerry Dorado din. Jelly. Jelly naman to. Mamang, babae ito. Ayun, Oo. si Kuya Jerry Dorado naman, taga riyan sa Muntinlupa. Yan. Happy birthday din kay Jing Asidilio, ayan, ng Iloilo North. Binabati siya ng kanyang mister na si Michael Aquino. Ayun, at ang mga kuya natin dyan sa Iloilo North, Caserio Vista at Ray Policarpio. Ayun. Ang Kaabed Dula, Kaabed, magandang hapon po sa inyo. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Happy birthday din po kay Ainon Cabezas de la Vega ng San Nicolas, Cavite. At happy birthday din po sa mag-asawang sina Samuel at Lucy Cepeda. Ba, si Kuya Sam? Birthday ngayon? Ba? Kamusta na ba si Kuya Sam ngayon? Balita ko mayaman eh. Ba? Oo, sa Talaga naman, oo. tagapagbalita na ron ng BBC ngayon eh. Wow! Wow, Kuya Sam, congratulations ha. Huwag mong kalimutan kami ni Nelson, tsaka Jen, lilingapin mo mga mahirap mong mga
kapamatok sa tungkulin. Yan. No? Binabati rin natin ang Mark Angelo Diaz dyan sa Lual, Alaminos City. Yan. Yon. Happy birthday po naman kay Milda Hoxon. Ayun. Aba, si Kuya Tony Pet may birthday sa araw nito. Ay, oo nga pala. Kaya pala may handaan kanina. Kanina, no? oo. Hindi tayo naimbitahan eh. Oo. Kuya Tony Pet Gaba, happy birthday. Yung ating kasama doon sa Tony Pet and Barkada at sa KU tuwing umaga. Ang Yun. haba ng title ng programa nila. Kuya Tony Pet, ano ha? Ha? Ayun, love Tony Pet and everything sa kada umaga. Yan. Ayun. Halo-halo na. Ang haba ng ano. Tsaka yung magkakasama sila dyan eh. Kasama sila Ma'am Tony Pet, si Tony Ma'am Pet Dasa. Tony Pet. At Tony saka Pet si, Dasa. Tony Pat Dasa. Tony Yun. Pat Dasa. At saka si Ma'am Ricky. Ricky Matay. Yun. Salamat po. Sana patuloy po sa pagsubaybay ninyo sa amin. Ano, ha? Magbe-break tayo. Sige po, bigyan dahil natin ng mga lagampalan. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang ating palatuntunan sa Saganang Mamamayan. Nason, ipasok ko lang ito ha. Medyo kapos ka ba ngayon? Oo, ano ba ngayon? 16 na yan. Dalawang... 16 pa lang. 17 na? Hindi, kasi sila kahapon eh. Oo nga, no? Bilis mo magbilang ng araw eh. Kasi nawala agad. 16 pa lang. Ganun ba? Puro bills yung dumating sa akin eh. Bill Ba't ng ba ngayon yung kuryente. bill mas nauuna kaysa akin sa'yo? Oo nga, no? Bakit? Meron bang ano dyan? May Pwede? magbibigay ng 2K. Wow! 2K. Yay! Yan ang sinasabi dapat. ko. Gobyerno na yan. Yes. Napakagaling talaga ng Ready gobyerno. na kayo, mga cameraman natin. Yan dapat. Oo. Lalo nga ngayon, dahil sa alam mo, akala natin matatapos na yung problema dyan sa Gulpo. Oo. Sa gitnang silangan. Yes. Di ba, nagkasundo na. Pero ngayon, nabuhay na naman. Nagpapalitan na naman ng missile, rockets, ang Amerika at ang Iran. Kaya dahil dyan, inanunsyo na po ng Pangulong Bongbong Marcos na pinalawak po ng gobyerno ang mga tulong sa mga apektadong sektor sa pamamagitan po ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program ang tatanggap ng Magkano? hanggang 2,000 pesos. Yay! Yan! Mula po yan sa DSWD kasamang iba pang ahensya ng pamahalaan. Pakinggan natin ang Pangulong Bongbong. Ito po, good news. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Yan, Nelson. Ang mga manggagawa naman na mababa ang kita at nasa kategoryang mahirap, batay na po sa 2024 Community-Based Monitoring System, tatanggap ng 2,000 kada buwan. Every month. Simula po ngayong July. Buwan-buwan yan, ha? Buwan-buwan, ha? Ganyan dapat. Hanggang December. Akala ko habang buhay. Hindi naman, hanggang December lang. Baka kumita na kahit paano, na. Layunin niya ng uplift assistance na mapangalaga ng kakayahan ng pamilyang Pilipino, matustusan po ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Yun, dapat yan. 2,000 pesos. Oo. Pandagdag na rin yun kahit paano. Oo. Tama yan. At sa ilalim daw po ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. 37 milyon at 37.5 milyon na mga mamamayan.
2,000 ba? Malaki-laki din yun, ha? 2,000 per month, tapos abutin din ng bilyon ito pagka nagkataon. Ano itatanong mo kung ganyan kalaking halaga? Saan natin kukunin yung salapi? Pera? Oo. Oo. Napakagandang tanong. Bagay, At marami. ito ang sagot. May baka sa mga maleta pa. Tinatanong mo ba Oo. yung kukuning pera? Siyempre, yan lang naman bigay tayo ng bigay. Wala tayong mga pagkukunan. Oh, maling-mali ka dyan. Oh. May pera, eto na. Ayan. Ibinenta po ng Department of Finance sa San Piro Realty Development Corporation ang Atrium of Makati sa halagang... Atrium of Makati? yung mga opisina doon ng Sino ba may-ari nun? gobyerno. Gobyerno ba Nandun yun? yung pag-ibig, di ba, dati? Yung, Oo nga, sa may Makati Avenue. Oo. Yes. Yung atrium, yung Oo. ganun yung itsura. Gobyerno pala may-ari niyan? Oo. Ngayon mo Tambay lang ako dati yan matagal nang binibenta yan eh. Wala kang... ganun ba? Oo, walang masyadong gustong Yung bumili. Makati Avenue yan eh. Hanggang bumaba ang presyo. Oo. 1 billion pesos, Jen. Takto. Ang nakabili, San Piro Realty Development. San Firo. Oo. Okay. Pinangasiwaan ng Privatization and Management Office o PMO ang bentahan. Ganun Ang ba? sinasaklaw nito ay ikalimang palapag ng gusali na may 24 na condo unit at 21 parking slot. Hindi pala yung buong building. Yung Fifth floor lang. floor pa lang. Fifth Isang floor. bilyon na. O ba? Oo, ayan naman mga umuupa mga opisina yan eh. Okay. Ayon sa San Piro na master developer at may-ari ng ilang palapag ng gusali, bahagi ang pagbili sa pangmatagalit nitong plano na pag-isahin ang pagmamay-ari ng gusali. Ayun. Kasi yung ibang part nun, kanila na eh. Kanila na pala yun. Oo. Mahigit doble ang napagbentahang halaga kumpara sa tinatayang halaga ng ari-arian na 449.6 million pesos batay sa naunang dokumento ng PMO. So mas malaki pa pala ang balor, ha? Kaya lang, Nakukuha, noon pa yung unang-una. Ayun. Talaga namang umaakyat ang value ng property. Totoo. Dahil dito umakyat sa 1.87 billion pesos ang kabuang kinita ng DOF mula sa privatization sa unang 6 na buwan ng taon. Ang target po ng kagawaran, alam mo kung magkano pinaprivatize? Magkano daw? 101 billion pesos. Ang dami, ha? Mula sa iba't ibang ari-arian ng pamahalaan na ibebenta nito sa taong ito. Oho. 101 billion. Grabe. Baka pwedeng may mga condo ba yan, yung lugar na yan? Condo yun. Sabi, may mga condo unit daw, no? O puro opisina. Opisina yan eh. Opisina. Diyan pala, tama, Atrium Makati, doon sa may, andyan yung Pag-ibig, BIR, dati, di ba? Puro government, puro, yan commercial establishment, ano? Gobyerno pala may-ari niya. Kaya lang ako ay nanghihinayang sa mga ganyan na binebenta. Oo. Kasi kung i-audit ho natin, mga babayan, kung gaano kalaki naman ang nirerentahan natin, Ay, totoo. sobra-sobra pong renta natin. Oo. Oo. Yung mga inuupahan lang. Yun lang mga opisina ng region dyan. Halimbawa, yung Mimaropa region. Regional offices. Andito sa Metro Manila ang mga opisina niyan eh. Totoo. Yung DA region nila, Mimaropa. Makikita mo dyan sa Quezon Avenue, ang dami. DPWS, andyan din. Oo. Region 4A at Region 4B. Yes. Oo. Umuupa po yung mga yan. Ganon. Tapos, ibinebenta natin yung mga ari-arian. Baka, siguro, mas maganda, i-privatize na natin buong gobyerno para mas maganda ang takbo. Wala ng politika. Mahirap pasweldoin ng Pangulo. Pagka lahat ipapasweldoin mo na lahat yun. Oo, dapat talaga. Ganon. Oo. Mga Patakbuhin na natin parang negosyo ang gobyerno. Kasi mukhang negosyo naman talaga. Ay, nako. naman, Mabigat. Anyway, tingnan natin. May napansin lang ako, Nelson, isingit ko lang itong balita. Dati kasi, napag-uusapan natin ito, akala natin para lang tayong sirang plaka na paulit-ulit. Ngayon pala, may nakatawag ng pansin. Ito po yung may kinalaman doon sa Clean Water Act of 2024. Ayan na. Diba, ang may panawagan tayo lagi sa DNR eh. Yes. Ang pagkakapaliwanag ito, para daw itong isang maliit na monster ngayon, Nelson, monster. Na hindi natin pinapansin, pero palaki ng palaki. Yeah. At yung monster na ito ay anytime pwedeng sumabog na malaki na problema. Alam mo ba kung sino nakapansin? Sino? Ang gobernador pa mismo ng Nueva Ecija, Ba? si Governor Oyi Umali. Si Governor Umali pala, nagkataon, siya pala ang
parang opisyalis ng Central Luzon Regional Development Council. Okay. Meron pala silang ganyan. At napansin nila, at ito po hinahamon nila mga kababayan, ang DENR, Department of Environment Natural Resources. Secretary Mitch Cuna, sir. Kasi po, mukhang hindi daw pong maayos na ipapatupad ang Republic Act 9275 o ito pong Clean Water Act of 2024. 2024 pa po ito, ha? Oo. Hindi pala, 2004. Hindi pala 2024. Matagal na. 2004. Ibig sabihin, 22 taon na nakakalipas. Yes. Na naglalagay daw po sa panganib sa kalusugan ng milyong-milyong residente ng Central Luzon. Hindi lamang Central Luzon, kundi sa buong bansa. Ito pa, i-quote ko yung mismong sinabi ni Governor Umali, ha? Sige. I challenge the DNR to investigate these septage facilities. Septage facilities, ha? Kasi nga, sa basura, hindi natin alam. Sa tubig pa kaya, yung nakikita natin yung mga solid waste, di ba? Yung basura yun, nakita mo, di ba? Ang problema, yung basura sa tubig, hindi natin nakikita kasi nasa ilalim. Totoo yan. Para daw po itong monster. Sabi po ni Governor Umali, siya pala ang chairman ng RDC Infrastructure Development Committee sa parte naman daw po ng Zambales sa pangunguna ni Governor Hermogenes Sebdani. Ang hamon po ni Governor Oye hinggil sa ginagawang pagpapatupad ng LGU, mga lokal na pamahalaan, mga local water districts at mga pribadong service provider sa tamang paraan daw po ng pagtatapon ng mga dumi sa mga septic tanks na tinatakda po ng Republic Act 9275. Sa isang panayam po, binabanggit na natawag po ang pansin sa isang panukala po ng RDC hinggil sa estado ng mga septage waste infrastructure facilities sa buong Region 3, Nelson. Buong Region 3, ha? Dapat daw po itong imbestigahan ng DNR kasi kung hindi pa po nagdi-deliver ng resulta mga LGU, di lalo pang wala tayong maasahan kung doon daw po sa septage at water waste infrastructure facility na ito daw po ay napakahalaga pero binabaliwala na ng mga establishment at ng mga local government units. Ang dami niyan. Yun na nga po. Ang potensyal anyan na problema, ha? Ito mga kabayan, pasensya na po kung kayo po ay naghahaponan, pero mahalaga lang po ito na matawagan ng pansin. Ang potensyal na problema ng paghalo daw po ng maraming dumi galing daw po doon sa mga septage sa supply ng malinis na tubig sa ilalim ng lupa ay iba pang daluyan ng tubig na nakaamba sa bahagi po ng Pampanga. Sino ba gobernador ngayon ng Pampanga? Dumi ang tubig natin. Si Nanay Lilia Pineda. Nanay Baby Pineda. Naku po, kung saan sinuspindido po nila ang pangungulekta ng septage fees. Bakit? Itinigil. Bakit Para kaya? walang gusto magpatupad, Nelson. At meron pa raw isang mayor ng Pampanga, hindi ko napapangalan. Sabi niya, bayaan nyo na, huwag kayo sumunod dyan. Wala namang kinakasuhan niyang DNR. Naku po. Sabi niya, parang mga lampang tagapagpatupad ng batas yan. Para walang ngipin, gano'n? Para walang ngipin na niya yan. Kung ako dito sa mananawagan ako sa NBI. Paimbestigahan ko sa NBI ito. Imbestigahan ng NBI? NBI, sir. Paimbestigahan nyo nga ito. Noon daw pong isang taon na ito, naglabas ng resolusyon ng Pampanga Mayor's League kung saan sinususpindi, pinatitigil ang pangungulekta ng septage fees sa buong probinsya na ipinatutupad daw po sa iba't ibang mga bayan. Ang pagsuspindi naman daw po ng septage fee, ang unang nilagdaang utos nito pong si Mayor Carmelo Lasatin II matapos daw po na maupo noong June. Yun daw pong buwan ng bayar na ito, mga kababayan, dapat mahigpit na ipatutupad sa halip na suspindihin. Tama. Di ba? Environment yan Oho. So, ibig sabihin yan, kung tinigil nila yung paniningil ng septage fee, walang kukuha ng mga dumi Wala. sa
sa septage. Oo, yung Oh. naiipon nilang dumi na water waste, di ba? Hahalo ngayon yun sa mga malinis na tubig. Hindi lang yan, di ba? Pag bumaha, hahalo, Okay, tsaka- liligwak yan sa mga bahay. Yun ang mangyayari dyan. Karamdaman, sakit yan. Malaking problema. Kaya nga sabi niya, parang monster na maliit na lumalaki. Habang tumatagal yan. Habang tumatagal po ito. Maraming epekto yan. Ito yung tinatalakay natin na nung nakaraan na para bang akala natin, para lang tayong batingaw na malingaw nga, wala pumapansin. Pero ngayon pala, sa mga local government units, particular na po sa Central Luzon, ay natatawagan na rin pala sila ngayon ng pansin. Nako po. Kasi po, ang problema lang dito, maraming local chief executives, hindi nauunawaan ang problemang ito, Nelson. Hindi nila naintindihan kung ano posibleng maging epekto kung ito'y kanilang pababayaan. Ibig ba sabihin, dyan lang ito sa Pampanga? Isa lang yan, Pampanga at saka Central Luzon. Central Luzon? Buong Central Luzon. Buong Central Hindi Luzon. sila nag-implement nung, anong ginagawa ng DNR? Dapat Yun silang nga, kaya ang nagkaroon challenge na- nga nila dyan, Oo. bakit ito pinapahintulutan ng DNR samantalang nasa ilalim ito ng batas, 2004 pa. Baka magulat sila dyan, Jen. Kasi di ba dito, Subic, Zambales, Ayan, oo. nagulat sila, biglang merong landfill, di ba? Ayun, Mga oo. basura. Baka sa susunod, magulat na naman sila, bakit ang daming wastewater Ayun. na umaamoy? Naku po. Di ba ganyan ang nangyari doon sa Boracay? Oo. Nung napansin, wala, sira na, mabuti na lamang, talagang 6 months silang pinatigil. Oo. Sa El Nido, Palawan, nangyari na rin po ito. Oo. Ito po, ako sa tingin ko, hindi lang ito Central Luzon. Hindi, Oo. Oo nga, ang problema dito kasi sa ating gobyerno, kikilos lang tayo pag kami pinsanan. Ayun na nga, reactive lang tayo. Oo, mali yun, reactive. Dapat po, ngayon pa lang, tama po itong panawagan ni Governor Oye Umali. Ngayon pa lamang po, aksyonan na natin. 2004, 2026 lang po ngayon. Ibig sabihin, 22 years ago, nung naipasa ang batas na ito, Tapos, parang ngayon lang tayo natatawagan ng pansin. parang ipinatupad nila yan ng ilang panahon. Siguro Oo, nung simula. Siguro. Kasi Mahigpit. parang binabantayan pa. Oo, mahigpit. May compliance. Kasi kukuha ka ng clearance, di ba? Yes. Yung Environmental Compliance Certificate. Oo. ECC, totoo yan. Isat sa ano yan? Sa mga establishment, totoo yan. Baka ngayon nakakakuha na sila na kahit na hindi pinapakitang meron silang... Sinuspindi nga eh. Yun Kaya nga. makakapag-renew ka ng permit mo, operation ka, kasi suspendido yung ordinansa. Nako. Sa buong Pampanga, sana naman, sa Central Luzon, huwag niyo pong gayahin ito. Ako, again, hindi lang na ito isang lugar. Buong bansa ito, Nelson, lalo na po yung mga lugar Importante. na tourist destination. Oo, baka tinindi Diba? natin, baka sa Metro Manila may ganyan din, ha? Ang isang halimbawa, ito, banggitin na natin, Quezon City. Oo. Meron diyang ordinansa, pero walang nagpapatupad. Anong ordinansa? Ordinansa, ukol ito sa Clean Water Act, tsaka yung pagkuha rin ng mga Oo. wastewater. Ang problema kasi natin, pag Metro Manila, nananagot dyan yung dalawang water concessionaire. Hindi naman nila... Hindi nila natutugunan. Oo. Kaya yung water concessionaire, di ba, doon sa bill natin ng tubig, May bayad. meron tayong environmental fee na binabayad. Pero wala silang pinakakagastusan. Naalala mo nung panahon ng dating Pangulong Duterte? Sinilip yan. Hinanap ito eh. Oo. Pero hanggang ngayon po, yung Maynila at Manila Water, wala po silang itinayo. Nako po. Wala silang itinayo na septage facility sa buong Metro Manila. Kaya ngayon po, ang balita natin, kumukontrata na lamang sila ng mga pribadong kontraktor. Nako. Pero yung iba naman, Nelson, di ba yung humahakot na ito, akala mo nasisiraan. Yes. Susunod, meron tayong video ipakikita niyan eh. Akala mo nasiraan. Alin yung panghakot? Yung panghakot. Oo. Pero magtataka ka, bakit tumapat nasira doon sa mismong Ilog. May ilog. Tapos tinatapon doon. Akala daw nila doon nasiraan. Yung pala kunyari lang nasiraan, pero nagdi-dispose pala ng dumi. Dati na yan, nahuhuli din yan sa San Mateo Yun, Bridge. isa yan. Ano, ha? Ay, nako. Nakakatakot po ito. Again, sana po ay natatawagan po ang pasyon. Huwag niyo pong baliwalain ito. Yung malalaking establishment po dito sa Metro Manila, yun hong malalaking condominium unit, mga establishment na yan, requirement po ito eh. Yung mga fast food chain. Isa sa mahigpit na nagpapatupad nito, pero ngayon parang wala na rin ngipin, ang Laguna Lake Development Authority, ang LLDA.
Dati sila nag-i-inspection yan sa mga yung mga fast food chain. Yes. Yung, di ba yung langis, meron silang grease trap. Yeah. Ngayon po, parang wala na nag-i-implement ito, Nelson. Nako. Wala na pong, ay nako, pag ito po sumabog, baka mas malaki pa po ito sa impeachment. Kasi environment na naman po ang pinipinsala nito. Totoo. Nelson. Oo. Kaya hanggang ngayon po sana yung mga local government units, mga konsihal, mga mayor, please po, kung marami kayong batas na binabaliwala, sana yung batas natin para sa kalikasan, huwag niyo pong babaliwalain. Kapag to gumanti yan, pare ko, ang dami hong pinsala niyan. Ang laki po ng pinsala niyan kapag gumanti ang ating environment. Tama. Di ba? Oho. Ayun. Mabuti na lamang pala. May pumansin ukol sa bagay na yan. Ipapalo Ay, pa natin yan. Yes. Oo. Kaya kung nga sana sinetsempo, tamang-tama sana, alam na alam ito ni Kuya Benny Antiporde. Oo. Ang problema, si Kuya Benny pala, ngayon ay anniversary ng kasal nila mag-asawa. Ayun, pala Oo. naman. Kaya next Thursday, itatanong natin ito kay Kuya Benny, Kung paano ano ba pasikot-sikot ito? Ano ba ito nangyari dito? Di ba? Mauulit ba sa atin yung nangyari sa Boracay? Yung Manila Bay? Di ba? Yung malalaki ang tagdan, yung nagkaroon tayo ng sa Manila Bay dati, di ba? At meron pa tayong natatandaan, yung mandamus ng Supreme Court. Yun nga, yung pinalinis nga yung Manila Bay. Oo. Nelson, tayo reporter pa dyan. Oo. Muntik na makulong si Lito Atienza dyan eh. Ako ang plus report niyan eh. Yan, oo. Na inaatasan yung mga government, pati LGU, linisin ng Manila Bay. Yes, Region 4A, Cavite yan, at saka yung Region 3. Yes, yung Inaatasan. kahabayan. Oo. At mga LGU sa paligid ng Manila Bay ay inuutusan po ng Supreme Court. Oo. Eh, Dati- problema nung report ko yan, Oo. nag-retire na ako sa pagiging reporter. Hindi pa nila pinapatupad yan. Hanggang ito na nga, Ang dapat nagmamonitor nga DNR. oo, At ang Supreme Court dati, every month, ay may reporting. may yan eh. reporting May kung ano ang Dapat. tawag ito, improvement na ginagawa nila. Pero ngayon nga nabaliwala, Nelson. Oo. Na-contempt nga sila dyan noon. Oo. Ngayon sana Supreme Court baka nakikinig po ngayon mga maestrado ng Korte Suprema. Eh di naman, wala pa namang kaso eh. No? Hindi, pero ano to? Bahagi ito ng mandamus, Nelson. Meron na? Bahagi ito ng mandamus sa Supreme Court. Ganun ba? Oo. Kaya nga dapat ito kung babalikan ito ng Supreme Court pagpapaliwanag, ang DNR nga dapat Na May magpaliwanag. kapangyarihan na po ang DNR kasi may Supreme Court mandamus na eh. Oo. Pero dahil nga sa parang ang dami natin pinagkakaabalahan ngayon, Oo nga. hindi nila naasikaso. Hindi, huwag nating papalampasin din Kuya yan. Benny Antiporda, balik ka dito para pag-usapan natin, ikaw ang gigisahin namin dito. Yan. Ha? Okay na tayo? Tutupad pa po kami, Webes. Oo nga, nakalimutan mo yata. Yun na nga. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan sa umaga alas 5, mga balitang kumpleto, totoo, 100%. Bye!